Alora, ang ating pong pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng 2 Corinthians chapter 2, verse 6 to 7. Para po sa mga bisita namin, meron po kaming ginagawang series sa aklat ng Colossians. Naririto na kami sa aklat ng Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Kumbaga ito yung aming hinihimay. Ang sabi niya rito sa English version, "As you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith." Ang sabi niya sa Tagalog, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Keep on with Christ Jesus. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na sa pag-aaral namin, sa pagsasaliksik namin ng iyong mga salita, higit ka namin nakikilala, higit namin naiintindihan at naunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na Ikaw ang unang umibig sa amin. Pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng kaligtasan. At tunay nga na sa habagat awa mo, naririto kami, malaya ka namin natatawag ng Ama-Ama. Lord God, sa oras nito, minsan pa, patuloy din namin kinikilala na Ikaw po ay banal. Kaya anumang batik ng karamihan ay magiging hadlang upang hindi maging kaaya-aya ang pag-aaral namin sa mga sandaling ito. Kaya lumalapit po kami at humingi, Panginoon, ng paglilinis at kapatawaran upang sa akin wala pong magiging hadlang, wala pong magiging balakid. At kung may mga iniisip kaming mga problema, may isang tabi namin ang mga bagay na ito at ituon po namin kung sino yung aming Diyos na sinasamba, Panginoon. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Kaya minsan pa, sa biyaya mo, Panginoon, salamat po. Tunay nga na Ikaw po, O Diyos, ay siyang mangungusap. Ako'y tagapagpahayag lamang, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, keep on with Christ Jesus. Magpatuloy kay Kristo Jesus. Kumbaga, sa buhay natin, ang sabi nga dyan, stories of how people fell in love. Gustong-gusto natin yan, may mga ngiti sa labi. Kapag sinasabing stories of how people fell in love, kumbaga, napakadali kung iisipin mo na para bang ma-in love. Kumbaga, katulad ka hapon, ika nga, kumbaga yung sa debut. Sa debut, kumbaga, nagsisimula yung process, yung love. Bahagi yan ng ating buhay. Ika nga. Ngayon, kumbaga, madaling ma-in love, pero ang isang katotohanan ay kung paano magiging matagal, magpapatuloy ang pagiging in love. Kasi marami ang nagsimulang talagang in love, pero in fine, naging bitter. Hindi nagtagal. Walang nangyari. Naputol. Kumbaga, kung isipin natin na marami nagsimula na talagang in love, pero hindi nakapagpatuloy. Nawala. Nalamig. Natapos. Kung isipin natin, maging sa buhay Kristiyano, parang ganyan. Sa buhay Kristiyano, para bang inire-relate natin na kapag una mong nakilala ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga talaga in love ka. Ika nga, kapag natanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior mo, ang sabi nga rito sa Acts 3:8, kumbaga, ito yung napalukso at nagsimulang lumakad. Sino ito? Ito yung pinagaling na lumpo ni Peter and John. Ika nga. Ganun sa pag-ibig na parang napapalukso ka, napapalundag ka, ang saya-saya mo. Di ba? May kilig. Yan ang
pag-ibig, ika nga, kapag una mong naramdaman, ika nga. Ngayon, ang nakakalungkot lang, kung minsan, kumbaga, ang tanong nga, kumbaga sa buhay nating mananampalataya, ganun din, na kapag nalaman mo na pinatawad ka ng ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior mo siya, pinatawad ka sa mga kasalanan mo, yung guilt feeling na nagawa mo, kumbaga alam mo ng malaki, pero dahil alam mong pinatawad ka ng Panginoon, masaya ka. Masaya ka. May patche ka. May kapayapaan ka. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Kasi alam mo na akala mo hindi ka patatawarin, akala mo ang dumi-dumi mo. Pero sa habag at awa ng Diyos, alam mo na pinatawad ka niya. Ganon din. Kaya talagang in love ka kapag una mong tinanggap, naranasan si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Ngayon, yung sayang yan sa paglakad sa buhay pananampalataya, in reality, hindi naman siya automatic. Hindi automatic na nagsimula kang masaya, matatapos ng masaya. Kasi may lalakaran ka eh. At dito, yung paglakad mo, naririyan na nga yung mga pagsubok, naririyan na yung mga discouragement, naririyan yung mga disappointment. Kaya, ang tanong, magpapatuloy ka ba? Papasok ang mga pag-alinlangan, ang mga pagdududa. Magpapatuloy ka ba? Ikaw? At dito, kumbaga, nakakalungkot mang isipin na sa buhay pananampalataya, kung minsan, yung iba nawawala. Hindi nagpapatuloy. Yung iba naman, sa buhay pananampalataya, oo, nagpapatuloy, pero maghahanap ng iba ng kung saan yung mensahe na kung ano yung gusto niyang mapakinggan lang. Kumbaga maghahanap siya ng mga salita o aral na gusto lang niyang tanggapin. Pero kung babasahin mo, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, maraming pagtutuwid ang ginagawa, itinuturo ng salita ng Diyos. At iyan ang nangyayari, kung minsan, kumbaga sila yung nagiging daan para mahiwalay, pasukin ng mga maling aral. Kasi kung maaalala natin na ang Colossians o ang iglesia ng Colossae, maaalala natin na may nakapasok na maling tagapagturo, mga bulaang tagapagturo. Kaya meron silang naliligaw, nadadaya. Kaya ito yung itinutuwid, itinatama ni Pablo. Ngayon, dun sa verse 6, ang sabi nga niya, therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Dahil nga tinanggap ninyo si Jesus Christ, nararapat na lumakad kayo sa Kanya. Yun yung sabi ni Pablo. Sa ating pag-aaral, meron tayong 2 main key points. Una, na pinapaalala sa atin, ang sabi nga niya rito, Christ Jesus the Lord is the one whom we receive. Kumbaga, si Kristo, si Yesu Kristo, ang ating tunay na tinanggap. Ang sabi nga niya rito, we receive Him as the Christ. Tinanggap natin siya bilang Kristo. Ang sabi niya rito, para mas maintindihan natin, the one we receive is first of all the Christ, the Messiah, the Anointed One, na ibig sabihin sa Greek, Christ, sa Messiah sa Hebrew, sa English, Anointed One. At ang sabi nga niya rito, He is the one prophesied out of in the Hebrew Scriptures written centuries before He was born. Kumbaga siya yung binanggit sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na may darating na tagapagligtas. May darating na Messiah. Katulad niyang sinasabi nga, ang sabi, He is God's anointing king, prophet, and priest. Siya itinalaga na hari, propeta, at saserdote. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, bilang anointed king. Jesus is appointed to reign as the sovereign of the universe. Sa Psalms 2,
verse 6 to 8, "But as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain." Sinasabi ni David. "I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, You are my son, today I have begotten you as of me, and I will surely give the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession." Noong pa man, sinabi na may darating na magiging hari. Kumbaga binanggit sa mga Israelita. Maging sinabi rin sa 110 ng Psalms, sinabi ni Yahweh, "Sa hari ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Kumbaga malinaw na sinasabi na sa salita ng Diyos, naririyan na may darating na Mesaya, Hari, Kristo, tagapagligtas. Kumbaga, may darating. At maging sa future, muling babalik ang ating hari. Ngayon, bilang anointed prophet, ang sabi naman niya rito, kumbaga, he spoke with authority about heaven and hell, about eternal life, and about every aspect of this life. Maging bilang propeta, inihayag niya kung ano yung mga mangyayari. Kumbaga, sinabi sa pagdating ng ating Mesaya. Kasi nga darating yung tagapagligtas na to bilang hari, propeta, saserdote. Ang sabi niya rito sa John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Kumbaga, wala siyang kasalanan, makapangyarihan siya, at ihahayag niya ang lahat ng may katotohanan. Ihahayag niya ang lahat ng katotohanan. At bilang anointed priest, ang sabi niya rito, kumbaga, sa 1 Timothy 2:5, "For there is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus." Noong pa man, ang sabi ang ating Panginoong Kristo, kumbaga, ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, He is 100% man, He is 100% God. At siya ang natatanging lamang na magiging tagapamagitan. Kasi noon, merong mga saserdote o merong may mga saserdote na kailangan upang may mamagitan sa iyo. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, nakakapag-pray na tayo ng direkta. Kasi meron tayong mediator, which is ang ating tagapagligtas. At ang sabi nga niya rito, "The Christ, the anointed King, prophet and priest, as revealed in the Scriptures, is the one whom the Colossians had received." Ito yung nais ipaunawa ni Pablo sa mga taga-Colossians, na ang tinanggap nyo ay hindi basta-basta. Siya'y hari, siya'y propeta, siya'y tagapagligtas, siya'y saserdote. At dito, ang paunawa ni Pablo, Paul is arguing that we must not, maging tayo na mga tumanggap sa kanya, turn aside to any other so-called Christ or human philosophy. Alam naman natin kung atento ka, maraming nagsasabing ito ay aral ni Jesus Christ. Pero kung sinasabi nga natin sa mga bisita natin, ang ating pinanghahawakan from the book of Genesis up to Revelation. The gospel, ang kabuuan, ika nga. Hindi lang kung ano yung gusto mong kunin, ika nga. Katulad halimbawa nga na pinipilipin, oo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos din ay makatarungan. Katulad din ng sinare ko last week, ika nga, na maging si John na sinasabing apostle of love, na siya, karamihan sa mga turo niya ay more on love.
Pero sinabi rin niya na mag-ingat kayo. Kaya dito, ang sinasabi nga sa atin dito, Christ provides a full and complete salvation for all who believes in Him. Kasama tayo rito. Kumbaga, sapat si Jesus Christ kung tinanggap natin siya bilang personal Lord and Savior. Yung pangalawa sa number 1 natin, na sabi niya rito, we receive Him as Jesus. Kumbaga, alam naman natin na ang human name ng ating tagapagligtas, walang iba, Jesus. Hindi Roger. Jesus ang kilala nating pangalan ng ating tagapagligtas. At ang sabi nga niya rito, when the angel announced to Joseph Mary's conception by the Holy Spirit, he said sa Matthew 1:20, you shall call his name Jesus, for it is He who will save his people from their sins. Kumbaga, maging ang anghel ang sabi, tatawagin ninyo siyang Jesus. At ang ibig sabihin niya rito, Jesus is the Greek form of the Hebrew Joshua, which means Yahweh saves. Maging sa Luke 19:10, ang sabi nga niya rito, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Naparito si Jesus Christ para iligtas ang mga makasalanan. Ngayon, ang tanong, pag sinabi mong iligtas, pag sinabi mong kaligtasan, pag sinabi mong salvation, medyo mabigat. Kasi, tandaan man natin o alamin man natin, karamihan sa mga tao, kapag sinabi mong salvation, medyo pumapausa, o parang ang tingin sa iyo ay parang bang akala mong sino kang matuwid. Kasi ang tingin ng tao sa sarili niya, self-righteous, lumalakad ako ng nasa moralidad, tama ang aking pamumuhay, wala akong inaagrabyado, bakit mo ako sasabihan kailangan mo ng kaligtasan? Pero malinaw na sinasabi, walang matuwid, wala tayong isa. Kaya dito, kumbaga, kasi nga, self-righteous ang tao, kaya ito yung bumubulag sa kanya na akala niya hindi niya kailangan ng kaligtasan. Kaya dito, kumbaga, ang sinasabi sa atin na sinners who are lost and alienated from the Holy God, unable to do anything. Wala siyang magagawa. Tanging ang Diyos lamang na matuwid kung bakit tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya, ang sabi nga, walang anumang kadiliman sa Diyos. God is light, in Him there is no darkness at all. Kaya ang pinapaalala sa atin, kaya lang natin naintindihan yung ating dating kalalagayan. Kasi dati doon din tayo galing eh. Pero, salamat meron nagpahayag sa atin. Salamat may ginamit ang Diyos para maintindihan natin ang ating tunay na kalalagayan na ang nilalakaran pala natin ay kadiliman. Kailangan pala natin ng luhanan. Salamat. Naintindihan natin. At dito, ang sabi nga niya rito, maging si Isaiah, sa Isaiah 6 verse 5, ang sabi nga niya rito, woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of Lords. Ito yung mga sandali nung makita ni Propeta Isaiah ang Diyos. Sino ako? Kumbaga, marumi ako. Nakita ko ang Diyos na banal, hindi ako karapat-dapat. Pero, sa biyaya ng Diyos, kapag naintindihan nyo ito, katulad nga natin. Bakit tayo nakakapag-aral ng ganito? Bakit natin naintindihan ang kalooban ng Diyos? Biyaya lamang. Ngayon, ang tanong nga, kumbaga, sa ating pag-aaral, kumbaga, ang kinakailangan lamang ay
Kung marumi tayo, nakita natin marumi tayo, ginising ng Diyos ang kalalagayan mo, naunawaan mo ang kalalagayan mo, ang pangako niya sa Romans 10:30, whoever will call on the name of the Lord Jesus will be saved. Kumbaga, salamat sa atin na nakilala na natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior. Pero yung iba na hindi pa nila tunay na naintindihan ang kanilang tunay na kalalagayan. Salamat at may nagpapahayag, maging tayo naintindihan natin. Yung sa letter C, ang sabi nga niya rito, we receive Him as the Lord. Dito sa Colossians, ang sabi nga niya rito, the Colossians receive Him as Christ Jesus, but also as the Lord. Pag sinabi mo kanina, sabi kanina, Christ, anong ibig sabihin? The Anointed One. Ang tagapagligtas. Ngayon, hindi lang basta Christ, bilang Lord din. Pag sinabi mong Lord, ipinakikilala ang kanyang pagka-Diyos. Kumbaga, noon sa Old Testament, kapag sinabi mong Lord, kumbaga ipinakikilala o pinakikita yung covenant mo sa Diyos na iyong kinikilala, sinasamba, itinataas niya. At dito, kumbaga, ang sabi nga, sa ating mga tumanggap sa Kanya, we receive Him as the Lord. Ang paalala sa Colossians 1:16-20, kung maaalala natin, doon sa 16-20, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakita man o hindi, pati ang mga nag-ahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang spiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya'y nasa salalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli. Upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay, ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Kumbaga, ang tinanggap natin, Panginoon, hindi Diyos-Diyosan. Kaya, dapat nating ma-realize na kung sino yung talagang tinanggap natin. At ang sabi nga niya rito, sa Old Testament, pag sinabi mong Lord, merong covenant. Kumbaga may kasunduan. Alam mo kung ano yung tinanggap mo o pagtanggap na ginawa mo. May kasunduan kayo na siya'y iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. At ito yung pinapaalala ni Pablo, na yung mga taga-Colossians, ang tinanggap ninyo ay Panginoon at tagapagligtas. Maging tayo ang ipinapaalala niya sa atin ay Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas. Ang nakakalungkot kasi, ang tinatanggap lang ng karamihan, tagapagligtas. Yung salitang Lord, Panginoon, hindi matanggap. Ang sabi nga niya rito, surrendering to God means surrendering our own free will. Ibig sabihin, oo, meron tayong mga kinasanayan, meron tayong gusto. Pero sa biyaya ng Diyos, matututo tayong sumunod sa Kanya. Siya ang masunod, hindi tayo, hindi yung kagustuhan natin. Kasi Panginoon natin siya eh. Kasi nga may kasundo tayo, may relasyon tayo sa Kanya eh. Hindi natin pwedeng sabihin tinanggap natin si Jesus as our Lord kung sariling kalooban pa rin ang ating sinusunod. Totoo naman. Parang sinabi mong pinakasalan ko si Sister Jenny kasi may covenant kami, nangako kami for better or for worse. Alangang pinakasalan ko na siya, maghahanap pa ako ng iba. Siyempre magagalit na. Hindi na pwede. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, tinanggap natin siyang Panginoon. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, we receive Him
tinanggap natin siya. The word receive means to receive as transmitted from their teachers. Kumbaga, tinanggap natin. Maging si Pablo na siyang nagsulat nitong ating pinag-aaralan sa Colossians, Paul received the gospel directly from Jesus Christ na makikita natin sa Galatians 1:12. Kumbaga, maging si Pablo, kahit siya yung huli, siya yung parang unang persecutor, wala siya sa original na apostol ni Jesus Christ, pero mismong si Jesus Christ din ang naghayag sa kanya ng katotohanan. Ang sinasabi niya rito, we receive Him, tinanggap natin siya. Ito, makikita natin na dapat nating maintindihan na ang salita ng Diyos, kaya nga kapag sa evangelism, lagi natin ipinakikita at pinapaunawa na ang ating batayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Bakit? Oo, Biblia yan. Hindi lang yan basta-basta human philosophy. Oo, may mga ginamit ang Diyos, pero may mga ginamit siya, hinirang niya na sa pamamagitan na yung buhay ni Jesus Christ, sila ang siyang nagsulat. Para ngayon, ito yung ating pinag-aaralan na tututunan. Kaya tinanggap natin si Jesus Christ. Kung naintindihan mo kung ano yung tinanggap, we receive Him. At dito, kumbaga ang sinasabi nga niya rito, na sa pagtanggap natin, salamat kasi mas naiintindihan mo, doktrinal, naiintindihan mo na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, iisa lang yan. Siya ang ating tagapagligtas. Salamat, oo. Mahalaga yan, naiintindihan mo. Pero dapat mo rin maintindihan na sino ba yung talaga tinanggap mo? Si Jesus Christ. Ibig sabihin may relasyon ka sa Kanya, may ugnayan ka sa Kanya. Katulad nga sinasabi ko, oo, tinanggap ko si Sister Jenny. O, tinanggap ko siya. Ako tumanggap sa kanya. May relasyon kami, may ugnayan kami. Ganon. Tinanggap mo si Jesus Christ, may ugnayan kayo na Jesus Christ. Hindi lang siya basta idinagdag mo lamang sa buhay mo. Yun ang sinasabi, tinanggap mo siya. May ugnayan ka sa kanya. Ngayon, ang katotohanan na sinasabi, oo, tinanggap ko si Jesus Christ. Pero ang sabi nga, ang buhay Kristiyano ay hindi laging masayang tunay. Kasi sa paglakad mo, minsan, nadadapa ka rin. Isang proseso. Pero ang pinag-aaralan nga natin, kay on, magpatuloy ka kay Jesus Christ, kapatid. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi basta-basta kung bakit tayo nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Kumbaga binili niya tayo ng malaking halaga. Ano yun? Buhay ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang ipinambili para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, kumbaga, ang paalala sa atin, siya ang ating tinanggap, magpatuloy lang tayo sa ating paglakad, sa ating buhay, pananampalataya. Hindi madali, pero ang paalala ng Diyos sa mga sandaling ito, magpatuloy ka, kapatid. Pangalawa, na sinasabi niya, keep on walking with Him as Christ Jesus the Lord. Patuloy ka lang lumakad kasama niya, ni Jesus Christ bilang iyong Panginoon. Patuloy ka lang na lumakad kasama mo sino? Si Jesus Christ sa iyong paglakad. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Pag sinabi mong walk, pag sinabi mo rito, ang sabi niya rito, ongoing process. Present tense. Kumbaga, ang sabi, walk, lumakad. Hindi sinabing
tumakbo. Magmadali. Kasi pag tumakbo ka, baka mapagod ka. Sa paglakad, kung minsan may mabilis, may mabagal, pero kung alam mo ang iyong nilalakaran, makakarating ka. Basta't alam mo ang direksyon mo ng pupuntahan. Anong direksyon ang pupuntahan mo? Dito ako kay Jesus Christ. Oo, medyo mabagal, pero alam ko ang aking patutungo. Dito ako kay Jesus Christ. Walk, ongoing process, present. Ang sabi sa letter A, to walk with Christ Jesus the Lord means being rooted in Him. Kung iaaninag natin, kung magkakaroon tayo ng parang, imagine mo, isang puno na punong-puno ng ugat. Na itong puno ito, kapag malalim ang kanyang ugat, kahit matinding bagyo, mga pagsubok, mga malakas na pag-ulan, hindi siya basta-basta masisira, hindi siya mabubuwal. Inihalin tulad ni Pablo na ang isang Kristiyano raw, para makalakad ng tama, dapat nakaugat ka, ika nga. Kanino? Kay Jesus Christ. Kumbaga, dapat kay Jesus Christ ka nakaugat. Oo, may mga pagsubok, may mga distraction, may mga disappointment, may mga bagay na para bang ang tagal mo na kasama, minsan matisod-tisod ka pa. Pero hindi mo titingnan yon. Ang tinitingnan mo, pare-pares lang kayo nangangailangan ng gamot. Pare-pares lang tayo nangangailangan na tagapagligtas. Pare-pares lang tayong inaakay na makalakad sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi, para makalakad ka, makapagpatuloy ka, dapat nakaugat ka kay Jesus Christ. Kumbaga, yun yung isang ipinapaalala sa atin. Kasi, kung titingnan natin, may mga tao na kung titingnan mo, akala mo'y marunong. Magaling manamit, akala mo maayos mamuhay, akala mo matino, yun yung nakikita mo. Ay ano yung buhay niya kapag wala na nakakakita sa kanya? Nakaugat ba siya kay Jesus Christ? Hindi lang yung panlabas ang tinitingnan. Ibig sabihin, kung tunay ka nakaugat kay Jesus Christ, kahit walang nakakakita sa iyo, tunay na ang kalooban ni Jesus Christ ang gusto mong gawin sa pamuhay. Hindi yung may makakakita lang sa iyo. Kumbaga, yun ang tunay na nakaugat kay Jesus Christ. At doon mo makikita kung tunay na nakaugat kay Jesus Christ kapag yung may mga dumarating ng mga pagsubok, hamon ng buhay, talagang siya'y nakatayo pa rin, ika nga. Kasi nasubok siya, ika nga. Ng mga, yung ugat na yon, panahon ang ginugugol para lumalim ang ugat na yon, ika nga. Kaya yun yung isang pinapaalala sa atin. Pangalawa, na pinapaalala, to walk with Christ Jesus the Lord means being built up in Him. Kumbaga, dapat ay nabubuo sa Kanya. Sa Pilipinas, usong-uso yung construction. School man yan, hospital man yan, blood control man yan. Kumbaga, salitang construction, salitang pagbibuild, ika nga. Ang sabi niya rito, para makalakad tayo, kasama ang ating Panginoon sa Kristo, ibig sabihin daw, kumbaga, binubuo tayo o nabubuo tayo dahil sa Kanya. Ika nga. Katulad halimbawa ng isang building. Kumbaga, alam ni Brother Rudy, kasi engineer, engineer ba? Sa tama, engineer. Pero hindi siya corrupt. Kumbaga, ganyan. Kumbaga, pag titingnan mo, kumbaga, tawag dito, sa construction, may mga scaffolding, nakikita mo, yung panlabas na itsura, makikita mo may nabubuo, nag-grow, nagmimilyore, gumaganda, may nade-develop.
Kumbaga, yun yung lumilipas na araw. Pero minsan, pag napadaan ka, parang nakita mo, last week din niya na yan, parang walang nangyayari. Parang walang development na nangyayari. Ganon din minsan sa buhay pananampalataya, parang minsan parang walang nangyayari. Pero katulad din sa construction, akala mo walang nangyayari, pero sa loob pala, meron nag-i-installa ng sa tubig, yung linya ng tubig, yung linya ng kuryente. Hindi mo nakikita, yung loob pa lang dinedevelop, ang inaayos. Ganon din sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi mo siya nakikita, pero yung puso pala niya ang hinuhubog. Kaya minsan, maiwasan mo yung mapanghusga ka kasi hindi mo naman nakikita kung anong nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sabi niya rito, to walk with Christ Jesus means being built up. Kumbaga, si Jesus Christ ang siyang naghuhubog sa Kanya. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, to walk with Christ Jesus Lord means being established in the faith. Ang sabi niya rito, in the faith. Pag sinabi mo in the faith, kumbaga parang pinapaalala sa atin, in your faith. Kumusta ang pananampalataya mo? Ibig sabihin, personal, bawat isa. Kasi sa buhay pananampalataya naman kasi, hindi naman kasi asawa ko siya, carry over ko siya, anak ko siya, kumbaga kari ko siya. Hindi. Personal. At ang sabi nga niya rito, establish. The word established, pag sinabi mo, was sometimes used as a legal term meaning to confirm, guarantee, or make irrevocable. Ibig sabihin, hindi mababago. Kaya dito, katulad halimbawa, sa isang pamilya, makikita mo ang kaibahan ng isang pamilya kapag ang pamilya niya ay naka-establish sa pananampalataya niya kay Jesus Christ. Kita-kitang kaibahan. Di ba? Kapag si Jesus Christ ang sentro ng pamilya, makikita mo, nagkakaroon ng problema. Walang perfect sa mundong ito, sa panahon ito. Pero, pag alam mong si Jesus Christ ang sentro ng pamilya, buo yan. Establish yan. Nagkakaroon ng problema, pero magiging apostol ka na. Kasi, yun ang establish ng pananampalataya. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin na dapat, para tayo makalakad sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo, sa nais niya, dapat establish tayo sa ating pananampalataya. Establish ka sa pananampalataya. Salamat, kumbaga, kung ikaw ang naririto, piano-piano. Baka ikaw ang gamitin para na sa gayon, ang pamilya mo ay maging sentro ng siya ang magiging sentro para ma-establish ang iyong pamilya. Kasi, in reality, iba talaga ang pamilya kapag ang Panginoon ang sentro ng pamilya. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin, to walk with Christ Jesus the Lord means overflowing with gratitude. Mapagpasalamat. At sa buhay ng isang tao, kapag ikaw ay mapagpasalamat, kumbaga, magandang katangian. Gratitude is good for the heart. Iwas high blood. Iwas high blood kapag yung mapagpasalamat ka. Na, kumbaga, nahaharap mo ng maganda ang sitwasyon sa buhay niya. Kaya dito, maging si Pablo, ang pinaalala nga niya sa Iglesia ng Colossians, kasi nga sabi ko, nasulat itong Colossians kasi may nakapasok na muling tagapagturo sa Iglesia ng Colossians. Pero maging si Pablo, pinapaalala niya sa mga taga-Colossians, maging sa atin, na napakahalaga yung mapagpasalamat ka. Ang sabi nga sa 1:12, joyously giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light.
Kumbaga naging karapat-dapat tayo. Kasi, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Hindi ka naman karapat-dapat, hindi naman ako karapat-dapat. Pero naging kabahagi ako, tagapagmana ako sa mga bagay na ipinangako ng mga spiritual blessings, mga ipinangako ng Diyos sa isang tagapagmanang mananampalataya. Ang walang relasyon sa Diyos, anong nararapat sa Kanya? God's wrath. Pero anong nagkaroon ka? Salvation. Dapat ang meron sa iyo, eternal death. Pero dahil sa relasyon mo sa Diyos, eternal life ka. Mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kahit yung nakita mo na ang pagpapasalamat, isang magandang katangian ng tao. Kasi nga, yung pusong mapagpasalamat, iwas high blood. Iwas atake. Ika nga. Maraming nangingiti. Kasi totoo naman eh. Kaya nga dito, ang pinapaalala sa atin, kumbaga mga kapatid, sa buhay natin na isang mananampalataya, maging, ang sabi nga ay, hindi mapapagod ang pusong puno ng pagmamahal sa Diyos. Kumbaga kapag alam mo, kasi nga, hindi ka naman karapat-dapat eh. Hindi naman ako karapat-dapat, may mga kalokohan din akong ginawa. Kumbaga, hindi ko na ikwento kasi patalo na yun. Pero hindi mapapagod ang pusong puno ng pagmamahal sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, walang discouragement at walang disappointment ang makakapagpatigil sa iyo sa pagsunod at paglilingkod. Wala. Kasi nakita mo ito yung dito ka eh, nasa burak ka, diba? Iniahon ka ng Diyos dyan eh. Pinaliguan ka eh, akala mo hindi ka na makakaalis dyan eh. Ang dumi-dumi mo pero nilinis ka niya eh. Kaya nga, sa ating paglilingkod, with the Lord, a grateful heart that is satisfied daily with His abundant blessings won't be attracted by false teaching. Totoo yan. Kapag yung mapagpasalamat ka, alam mo yung tunay mong pinanggalingan, hindi ka maililigaw. Kasi nga, yun yung pinapaalala ni Pablo eh. May nakapasok ng maling aral. Kaya itinutuwid, itinatama. Kapag naintindihan mo yung kalalagayan, hindi ka maililigaw. Kaya sa atin, ang paalala ng Diyos, ika nga, keep on with Christ Jesus. Magpatuloy ka kay Kristo. Yung Jesus Christ of the Bible, hindi yung Jesus Christ na kung ano lang yung gusto mong tanggapin. At ang paalala sa atin, keep on having the right motive. Lagi mong suriin ang puso mo. Tama ba ang motibo ko? Ano ba ang ginagawa ko? Ano ba yung paglilingkod na ginagawa ko? Para ba sa sarili ko? O para pagpapasalamat sa Diyos? Sa Hebrew 12:2, looking to Jesus. Lagi nating titingnan ang ating Panginoong Jesucristo, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Laging si Jesus Christ lamang ang titingnan mo. Huwag mong tingnan yung mga parang nakakatisod sa iyo kasi hindi ka makapagpapatuloy. Kasi pare-pares lang tayong ginagamot ng Diyos. At ang sabi, keep going. Magpatuloy ka lang. Let us not become weary in doing good. Huwag kang magsasawa sa paggawa ng mga mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag kang mapagod, kapatid. Huwag kang mapagod. Magpatuloy ka lang. Kaya sabi nga niya rito, keep going and keep looking to Jesus. Magpatuloy ka lang at ang patuloy laging titingnan natin, walang iba ang ating Panginoon Yesus.
Manalangin ko na. Lord God, maraming salamat po sa mensahe mong pinagkaloob sa oras nito. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ipinaunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Lord God, isang hiwaga na hindi naiintindihan ng lahat. Pero dahil sa biyaya mo, Lord God, binigyan mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu para magkaroon kami ng illumination at maintindihan po namin ang mga salita mo, Panginoon. Patuloy mo kami kino-comfort, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na buhay ka, hindi katulad ng ibang Diyos-Diyosan, Panginoon, na sinasamba ng iba, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na patuloy mong ipinaunawa sa amin kung ano ang tunay na kalugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na iniligtas mo kami, Panginoon, sa dati naming karumihan, Panginoon. At katulad ng iyong mga salita, kami bago na, Panginoon. Salamat ang aming may pagpapasalamat, masasabi, Panginoon, sa lahat ng ito. Kaya minsan pa, dalayan mo nga po sa mga kapatid kong naririto, nakapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Patuloy na maging encouragement ang mga katotohanan ito, Diyos. At maging sa mga iba pa naming bisita, Panginoon, na maaaring hindi ka pangako nila tinatanggap bilang personal Lord and Savior. Tunay nga ang dalayan ko, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salitang ito, O Diyos. Lord God, mas maintindihan ko na wala nga po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. At ang mga desisyong aming ginagawa, hindi lang dito sa lupa, bagkos ito'y desisyon na pangwalang hanggan, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray.